Hello friends! Ako na pud ni, si Bogart the Explorer. Today we go back in time to one of the most powerful eruptions in the world, Mount Pinatubo, 1991. Ash clouds, darkness at noon, whole towns buried in lahar. It was chaos. Pero amidst all that destruction, someone captured one image. A photo so haunting, so beautiful, nga hangtod karon, it speaks louder than 1,000 news reports. Meet Albert Garcia, a Filipino photojournalist who risked his life not to run away, but to look closer. And in the middle of fear and fire, he found something rare, a silver lining. This is the story behind the photo, the man behind the lens. Welcome to Silver Lining. This is Istorya ng Bayan. Tatlo siyang iba-ibang storya. Tatlong iba-ibang storya. Actually, may ika-apat na storya pa. Yung Pinatubo. So, paano natin ka-capturein siya? Nasa sa kamay niyo ulit. Ngayon, nasa sa mata ninyo. Paano niyo papakramdaman yung storya? Gusto ko madaman niyo yung kung bakit meron tayo tatlong kasama dito. Si Kuya Berting. Yan ang living legend ng photojournalism ng Pilipinas. Okay? Noong 1991, nakunan nyo yung eruption ng Pinatubo. Nakita nyo yung lumabas sa Manila Bulletin na may sasakyan na tumatakas. Parang kinakain ng ulap. Yung fire, yung ash niya. Kuha niya yun. Nung nakunan mo yon, special ba yung araw o yung linggo na nag-prepare ka para kunan yung shot na yon? Ano ba yon? Ang mga shot, di ba, mostly spontaneous? Pero yung shot na to, ano to? Actually, hindi ko talaga inaasahan. Hindi ko akalain na gano'n ang kahihinat na nung paghihintay ko na 2 linggo. 2 linggo ka ba nag-stake out dito? 2 linggo ko nag-stake out.
nag-eruption ang bulkan, di bumaba ang lahar. Di tinawag ko na yung mga kasama ko sa baba na nagtatanim. Ako, sumabog na ang bulkan, paano tayo ngayon? Di takbuhan na kami. Bumili na kami sa aming mga tahanan. Kaya pagdating ko sa aming barangay, sir ko, takbuhan ng mga tao. Dito ang tungo nila dahil medyo mataas ito eh. No? Takbuhan, kitang-kita mga tao. Kung saan-saan, halos hindi na alam mga pupunta yung mga tao. Nakita ko mismo na mayroon pong parang ulap siya na mataas na sinasabi po namin noon na ito na po yung putok ng bulkan dahil sa parang yung cauliflower na tinatawag po namin noon na yan na yung utak. Ang laki lang lumabas dyan sa bundok. Pinanood pa nga namin Bakit ang ganda naman yan? Maya-maya i-announce na sa radyo, pumutok na raw ang bulkan. Dahil walang ilaw po noong madilim. Kung sana po sir, sana wag nang maulit. Nakita ko lahat yung mga nangyari kung paano. Lahat, pati mga tubig, lahar, mga mud flows, nakita ko kung paano nasira lahat yung mga gamit, mga buildings ng buong bayan ng San Marcelino. Merong time na talagang total darkness siya. So, it took almost 3 days na total darkness nung pumutok kasi meron siyang mga yung mga clouds, dark clouds na naibuga yung pinatubo. Actually kasi driver ako ng jeep nung nag-graduate ako ng college. Naging driver ako ng jeep dito 1988 hanggang sa pumutok yung bulkan 1991 June. Then parang pamba, yung pumutok yung pinatubo parang cauliflower bala ulap lang. Hanggang sa bumagsak, buhangin, ganun. Hanggang sa palo dis, mayroong mga naba na bumabagsak na. Pero actually nandiyan parang kami nakatira noon kasi mga bahay namin dyan, mga konkreto rin Then nung hindi namin alam na bigla na lang dumilim, tanghaling tapat, dumilim na. Yung pala, halo-halo na yan. Lindol, kidlat, nandun na. Akala mo kung end of the world na. Hanggang sa nagpanik kami dito, punta kami dito kasi mas mataas yung area dito kaysa doon sa amin. Hanggang sa nung talagang din na namin nakita namin pagkataas ng putok ng pinatubo, almost buhangin na lahat yan. Wala kang makitang kahoy yan, puro buhangin yan, sir. Din umalis kami, nagbakwit kami sa Bulacan, sa Balagtas. Yung mga kuiba doon ay asa nila, safety sila doon. Ay pinumasok naman nila sila doon sa kuiba. Ay doon sila namatay. Dahil doon sa kainit ng asphalt na parang apoy. Diyan na sila namatay. Uncle ko, yung kapatid ng tatay, namatay. Saka yung mga pinsan ko na anak nila, namatay. Saka yung nawala sa amin, talagang 100. Saka yung mga pilbok, sila nang papakon sa amin na kailangan aalis yung mga tao dahil mamatay kayo. May dumating na mga reporter. Dito kayo sa mas mataas, dito, sabi nila dito sa lugar na ito. Hindi nyo alam pagka bumaba yung lahar na yan, yung barangay ninyo. Buti kung may makita pa kayo yung pag natabunan nyo. Isang gabi lang sir. Nung bumagasayang ka. Wala na kami yung taitong bahay, mga kakahuyan ko, wala. Yung ganyan pa yung trip. Yung dolo, wala kami nakita. Sa tabi ng eskwelahan. Ay,
ang gaganda po, sir, no, ng bahay dyan sa Aglaw. Hindi naman Aglaw po ito eh. Doon ang Aglaw. Yung lahar na yan, puti na iris na. Kami ang naunang nakatira dito, kasali kami sa mga Aitas. Nakahabilo kami sa Aitas. Kami lang unak na isali. Dahil ang asawa ko, mother niya, kulot, ang tatay niya, unak din. Hap-hap. May pasayahan ng masawa ko dyan noon. Lahat ng trabahador dyan, nung araw, pag party nila, sinasama nila ang mga asawa nila. Kaya nagpapalinis naman ako ng mako ko. Ayun. Pumutok na ng bulkan, hindi na ako tuloy nakasama. Natakot na ako. Sabi namin, mag-ipon-ipon tayong magkakamag-anak dito at mag-obserba tayo. Obserbahan natin kung ano pa yung mga sumusunod na mangyayari sa bulkan. Yung sir, nung umugong na yan, yung lahar na yan, sabi ko sa lubong ko, puntahan ko nga, tanawin ko nga kung talagang lahar na yan. Pinuntahan namin, yung bilas ko may motor, punta natin ako. Sinanaw namin doon sa may medyo mataas eh. Lalaki ang kaya, parang alon na. Yung pala, puro lahar na yun. May kasamang tubig. Sabi ko, sige, tara, uwi na tayo. Unahin natin yung mga pamilya natin kung saan natin pwedeng takbo. Malaki ang pegiri ko dito nung araw. Marami akong baboy. Nagpipegiri ako nung araw, kaya lang nalunod din. Hindi rin namin pinagkinabangan. Dahil pag napuno na po yung buhangin yung bubong yung bahay mo, lalagpak na lang. Hindi naman namin alam na tinatanggal pala yung iba, tinatanggal nila, kaya yun, hindi lumagpak. Pero nabutan din ng tubig, lunod din. Yung mga ibang mga kamag-anak po is lumuwas na rin po sila ng ibang lugar. Pero ako bilang isang iniwanan ng mga magulang namin na ang sabi nila sa akin, huwag mong iwanan ang Makarang. Kaya 5 na lang pong pamilya ang andito na mga katutubo sa Makarang ngayon. Time na yon parang lahat ng tao ganun, wala kang makitang mayaman or mahirap, pantay-pantay na lahat halos gustong makasurvive. Talagang doon mo makita na ilang araw silang nagtitiis na para lang makasurvive sa nangyari. May feelings din kami noon na hopeless na ang San Marcelino, tapos ang alam namin noon, mawawash out na siya, mawawala sa map kasi yun ang sinasabi noon. And ang mga tao parang nag-alisan, yung iba pumunta ng Manila, yung mga iba pumunta ng ibang place na alam nilang safe. So yung mga bahay-bahay, parang naging ghost town eh. Barangay Buhawan actually doon sa kabila, sir. Ito yung Sitio Pili. Ito naman kaya na-develop ng ganito kasi may mga taong nagtrabaho dyan sa Minanan. Ginawang bahayan ng mga empleyado na tinatawag na Rakin Pile. May iba naman yung mga senior na empleyado, dyan naman ang bahay nila sa nalubog na area na yan. So may tabi ng bundok na yan. Yan ang original na Buhawan. Sitio Pili ito. Marami kasing sitio itong Buhawin na ito. Almost 7 sitios. Actually, naka-integrate yan sa mga ilan sa mga subjects nila like in science, yun. Kasi uso ngayon yung contextualization or localization na
kung ano yung resources na nandoon sa community. Yun ang ibibigay mong para ma-visualize ng mga bata. So, yung mga nangyari noon, kinukwento namin bilang part ng lesson nila. Kasi halimbawa sa changes in environment, yung mga iba, pag kinukwento mo, parang hindi sila naniniwala. Pero karamihan ng estudyante dito, mga 75%, alam nila kasi parents nila mismo ang nagkukwento. Ang epekto lang dito, mayroong yumaman, mayroon din naghirap kasi yung mga dating sinasaka ng mga tao, nalahar nga, natabuhan nga, nagkaroon na siya ng leak. Pero mayroon ng ibang source of income na pinagkukuha nila, kagaya pagkukuha nila ng puso. Marami din dito sa lumalabas na nagtatrabaho. Noon, yung mga inapo po namin, talagang dati na dito. Lolo namin na tatay ng mga tatay namin din. Hanggang ngayon, na kami ng mga anak nila, kami ang dati dito. Mga dalawang araw yata yung nagdilim, parang gabi. Nandyan kami sa Marcelino. Pagka 3 araw na, ay nagliwanag na naman. Naikuan kami dito na sa Aglaw, Barangay Aglaw. Ay wala pa yung tubig. Ay noon binumaba na yung lahat na nanggaling doon sa Pinatubo ay nasasaraan naman yung tubig ay nagkaroon ng tubig dyan sa baba. Ay nandito na kami na naman. Ay isip namin ay hindi kami naman makakuan doon sa ibang lugar ay dahil kami talagang dito naman kaming talagang mabubuhay sa aming sariling lugar. Diyan po yung simbahan dyan. Yan po yun kasing pinagsisimbahan namin dahil yan po yung high school, Santo Niño High School. Talagang kami pong mga estudyante noon is talagang nung umaakyat po yung tubig, ang lahat ng estudyante po pumunta po doon para tignan. Panood po namin yung tubig na papataas ng papataas. So yung ngayon, nakalabel na tubig na yan, sir, umaabot sa mga 60 feet yan. Kasi malaking simbahan yan eh. Ay napakagandang simbahan yan, sir. Marmol po yan na simbahan. Ay talaga po talagang excited kami dahil yan po ang isang napakagandang simbahan dito na nakatayo dito sa bundok. Sa amin po bilang mananambahan po sa simbahan po, mabigat din po sa isipan na nalubog po siya. I love San Marcelino. Andito lahat ang namin. Mga relatives, mga mahal sa buhay, mga properties na hindi mo talaga maiwanan. Source of living nandito. Siyempre, dito ko natagpuan ang love. Lahat. Hindi mo pwedeng iwanan. I love San Marcelino. Kasi nandito yung kabuhayan namin, sir. Nandito yung mga alagaan namin, mga kalabaw, baka, at saka dito yung kabuhayan namin, dito kami namin nasanayan ng hanap buhay ba na pagkakalakal, mga poso, ganun. Kasi dito kami nagsasaka, hindi kami sanay na lumaki doon sa syudad. Talagang dito ang buhay namin kaya bumalik kami dito sa buhangin. Doon kasi ang trabaho doon sa syudad, kailangan magaling ka sa mga Dito sa amin, puro kasi libre. Wala kang bibilin dito, kung may tanim ka, kuha lang ng gulay. Doon, pag
Paglabas mo dun, bibili ka na kaagad, wala namang malaking pera na dala-dala namin. Kaya bumalik kami dito. Ayaw ko pong iwanan itong lugar namin na ito. Dahil ito po yung iniwan ng aming mga ninuno na para sa amin po mga sumusunod na lahi ng mga katutubo. Lagi kong sinasabi sa estudyante na may purpose talaga si Lord. Yung time na yun, merong may butas ang ozone layer natin na kasing laki ng Australia. Pero nung nag-erupt ang Mount Pinatubo, di ba yung mga ashfall niya, umabot hanggang Australia yung kanyang ash. So nung umabot yung ash niya doon, yung ashfall, parang tinapalan niya. May purpose. Alam ko yun ang purpose ng Lord. Para matapalan niya. Although kahit kami ay affected, naniniwala ako na yun ay meron siyang purpose to save the whole Mother Earth. Ngayon ko nasaksihan na napakaganda niya. Napakaganda niya. Hindi mo iisipin na maghahasik ng distraction sa buong Pilipinas. Ano yung bibig saksi? Bibig saksi, di makakapagsalita. Pero nung itong lugar na to, naka 20 kilometers from yung bibig ang tawag nila to, no? Yung pinaka-crater, yung bunganga na nga tinatawag na Mount Pinatubo. Hindi man siya makakapagsalita, meron akong tatlong kasama. Iba't ibang mga kwento. Isang kwento ng muntik ng labunin na nga tinatawag na lava ba yun? O apoy ba yun? O ano ba yung nakita natin noong 1991? Nakuna niya yung litrato. At lumabas na isa sa pinakatanyag na litrato na kinuha ng kahit na sinong Pilipino sa kasaysayan ng pagiging isang photojournalist. May isa pang kwento. Kwento ng isang sumusunod sa yapak ng alamat ng photojournalism dito sa Pilipinas ito na gusto niyang makadaupang palad ang isa sa mga kilala ng mga tinitingalang mga tinatawag nating icons of Philippine photojournalism. Pero isa pang espesyal na storya. Ang storya ng anak ng isa sa mga kapayani ng Mount Pinatubo. Ito ang isang unique na biyahe. Ang tawag sa kanya, ang ating Silver Line. Tatlong kwento, iisang lakbay. Isa sa mga tinapik ko para sumama sa journey na ito ay si Lawrence, isang documentary photographer na sumusunod sa mga photojournalists. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang reaksyon nang sabihin ko sa kanya kung sino ang susundan niyang photojournalist sa aming pag-akyat sa tinaguriang Mount Pinatubo. Well, first thing when Chino said Pinatubo, medyo na-excite ako kasi it was an experience na syempre malayo sa Maynila ako na nagkaroon ng ashfall. Iba yung experience, I'm pretty sure kapag dundun ka sa site mismo. No? And then when he said shoot the shooter, mas lalo ko na-excite kasi more or less alam ko kung sino yung kilalang photographer na kumuha nung iconic shot na yan. So, pero kinonfirm ko, sino ba yan? Si Alberto Garcia nga ba? Tapos sabi niya, oo siya. So nung pagkasabi niya ngayon, parang okay, sige, kasama na ako dyan. Si Albert Garcia ang isa sa pinakatanyag na photojournalist ng ating bansa. Tinaya niya ang kanyang buhay upang makuha ang litrato na siyang magtatatak sa kanya sa mapa ng international photojournalism. Naalala ko yung bago ko binuksan yung pintuan nung sasakyan namin. Sabi ko, Lord, Panginoon, sabi ko, wag muna. Maliliit pa yung anak ko, sabi ko.
bigyan mo pa ako ng isang litrato lang, sabi ko. Okay na ako. Well, first of all, syempre, yung ina-introduce sa akin si Sir Albert, medyo hindi pa nag-register sa akin kaagad. So parang, man, I'm with a legend in the photography circle. And he's a Filipino. And parang I was thinking of ways to be able to make that coverage special for him. Ayan, halos ganyan nakalapit sa amin. Yan. Alam mo na kapag dumikit sa iya, matutunaw ka. Oo, siguradong patay. Hindi ka bubuhayin yan, alam ko. Sure death kayo nun, pero Abo ka, abo. Kung ano yung position mo, yun na. Yung pawis ko, talagang sobra eh. Kala mo, umuusok yung katawan ko sa init eh. Sa takot, sabay-sabay, takot, mamamatay na kami. Ganun na yung pakiramdam ko. Sabi ko, sige kung mamamatay kami, sige na. Basta makapag-shoot lang ako. Medyo introspective siya, no? And he's very humble. I mean, the fact that you've got someone beside you talking to you, someone who has accomplished something very big, and to be down to earth, walang kaere-ere. So he's sharing his experience as it happened during that time. It's quite an honor, no? Especially for me who have followed more or less photojournalists. People who really put their lives in danger. Tapos makasama mo, and for him to relate to me that actual experience during the eruption, and to witness nga what he has coming here, what he felt. Quite an honor, really. Nung nakunan ko yung pinatubo, nakita ko kung ano yung lumabas sa bunganga ng pinatubo. Ngayon, parang isang malaking kaganapan sa buhay ko na makarating dito at makita kung saan lumabas yung naisalarawan kong litrato. Gustong-gusto ko sa makita. ang huling miyembro ng aming paglalakbay ay ang anak ng tanyag na volcanologist na si Raimundo Punong Bayan, na naging susi sa pagpapalikas ng mga katutubong aita ng sumabog ang pinatubo. Ngunit kailanman ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Stauro na akyatin ang bundok na bumuo sa karera ng kanyang ama. Stauro, anong siyempre fatherhood? Ikaw, tatay ka mismo. Anong namimiss mo sa tatay mo? Yung presence niya. Yung knowing that he's there. Gusto mong tanong sa dad mo kung paano niya ginawa? Paano niya nagawa yan? Yung buong bansa, buong mundo, bilib sa kanya. How was he able to make that decision na ito sa Pinatubo, yung to tell everyone to get out of the way? Yun yung pag sinabi niya mag-evacuate kayo tapos hindi pala pumutok, nakakahiya. Pero kung hindi niya sinabi na puputok na, o sige, dyan muna kayo. Patay naman Patay siya. naman sila. So, nasa pwesto pala ang tatay mo ng damn if you do, damn if you don't, no? oh, alam kong nandyan siya, yung legacy niya, yung presence niya, hindi na mawawala. Pero yung gusto kong makausap siya ngayon na paano niya na-manage yung institute na gano'n, paano niya napaiangat yung scientific community, in particular yung sa geology and seismology. Ngayon ko lang na didinig yung mga stories na yung immensity ng decision na ginawa niya, yung I can only imagine yung pressure. Oo. Kasi you're not only talking about
lives, telling people to get out of their comfort zone, yung danger zone na kasi. He was very proud of Mount Pinatubo and the things that happened before, during, and after the eruption. He had this sense of responsibility na siyang may alam na kung ano yung kailangan gawin eh. Kasi tinanong ko sa kanya yung one time, knowing that he had several offers to work abroad as a consultant, yung lucrative, tinanong ko, bakit hindi kinuha yung mga yan? Ba't dito ka pa rin? Government work, it doesn't pay much. Sabi niya sa akin, kung hindi ko gagawin to, wala nang ibang gagawa. Imagine mo yung buhay na sinig niya, yung lugar na sinig niya, yung legacy na nanatili ngayon. Hindi mo yung power. Di ba kung anong power meron ng yung Pinatubo? Na kaya niyang i-rearrange ang landscape. Yeah. Imagine mo yung kinakaharap ng tatay mo. Yeah. Ha? Yun yung amazed ako sa kanya, and I'm in awe sa na-accomplish niya in such a short time. Kasi I felt that he could have given more, 10 more years, even 20 more years after his death. Pwede pa. Ano bang age ng dad mo nung ano? Anong age mo ng dad mo nung 67. Pwede pa, no? Dami pa. I was at a tournament at that time. Nandun na ako sa may Kalaya, malapit na sa bahay. Sabi ko, daan kaya ako sa bahay. This was the night before yung crash. Sabi ko, sige, bukas na lang. Makatulog na. Tapos yun. The following morning, Bumiyahe siya. Bumiyahe na. So, yun, yung ano, doon din yung hinayang ko na dapat pala dumaan muna ako. Hanggang ngayon, I get goosebumps pag naalala ko yung nangyari. Nadidinig ko sa mga tao na ang galing ng tatay mo. Tatay ko yun. Tatay mo yun, Pilipino yun. Pilipino yun. And kung nagawa ni Daddy, sigurado kaya ng bawat Pilipino. Yun ang ano, yun ang tunay ng resto ng tatay mo. Si Raimundo Punong Bay. One true hero. Ha? Halika tayo. Let's go! Wakas, matapos ang sabi na 20 minutes lang daw. For the past 25 years, gustong-gusto kong balikan tong matagal kong ano eh, pinlanong puntahan siya eh. You overcome with the emotion once you see this thing. Especially for two people na may connection dun sa pag-erupt ng Mount Pinatubo, no? Si Stao and si Sir Albert. And for me to witness them, yeah, that overwhelming response to the situation. I was excited kasi
For the longest time, I've been planning to go up pero hindi natutuloy. Nung sinabi ni Sir Chino na aakyat pupunta sa Pinatubo, go ako. Cancel ako ng klase. Maraming natutuwa despite na nakakatakot yung itsura ng litrato, pero despite that, maraming nagko-congratulate doon sa nagawa ko, sa naipakita ko. Hindi man sa storya, hindi man sa pagsusulat, hindi man sa pagsasalita, doon man lang sa larawan, naipakita ko kung gaano kalakas, kung gaano nakakatakot yung pagsabog ng Pinatubo. Tiring, but as many of my friends who have gone to Pinatubo, sabi nga nila, kapag nakita mo na yung mismong Crater Lake, wala ang pagod mo. Yung hike up natin, medyo nakapagod. Parang ang tagal, ang haba ng linakad natin. Pero nung pagdating dito, yun na, boom! I was overwhelmed with so many emotions. Then, yun na. Ako, Daddy. Sulit. Sulit lahat ng trabaho mo. It's hard to describe actually. Pero tapos nung nakita ko siya, yung crater, wow, ang ganda. Nakaka talaga. The word is overwhelming. Mahirap. I think sa buhay naman talaga kailangan ka maghirap para makakuha ka ng ginhawa sa huli. And totoo, I mean, every step of the way, it was a challenge. It's a good thing that the trip or the walk or the hike was made easier by kukulitan, kwekwentuhan. Ngayon ko nasaksihan na napakaganda niya. Napakaganda niya. Kung kumpara mo sa ibang volcano, ibang-iba yung niya, ibang-iba yung itsura niya. Hindi mo iisipin na maghahasik ng distraction sa buong Pilipinas eh. Marami na ako nalusutan na pwede na ako mamatay. Pero tuwing mangyayari yun, bago mangyayari yun, bago ako dumating sa mga assignment ko, humihingi ako ng guidance palagi sa kanya eh. So siguro nakakatulong yun yung huwag makakalimot ng tumawag sa taas. The fact na when you see everything here, you'll feel humbled kasi ang liit natin sa mundong ito. Ang ganda ng ginawa ng Diyos. Pag nandun ka sa baba sa Crater Lake, mararamdaman mo yung peace. And na you're just a creation. You're nothing in this world. The fact that the Lord put you here for a reason and for you to be thankful that you're just living. And so, mga amigo, what do we take away from this mission? That sometimes the most powerful stories come from moments of disaster. And that behind every legendary photo, there's a brave soul holding the camera steady while the world around him shakes. Through Albert Garcia's eyes,
we saw not just ash and ruin, but hope, humanity, and history unfolding in one perfect frame. Maubitaw na the next time you see that photo, a soldier holding a child walking through volcanic ash, remember, it's not just a picture, it's a testament, it's a storya. Ako si Bogart the Explorer, and this has been Storya ng Bayan. Till our next mission, keep exploring mga kaibigan, and hey, like, follow, and subscribe sa Storya ng Bayan on YouTube, Facebook, and Spotify. Support local stories, support Filipino greatness.